sa mainit na rally sa Buhangin, Davao City. Ipinakita ng mga mamamayan ang matibay nilang suporta sa PDP laban at Duterte senatorial slate. Para sa kanila, hindi lang ito basta halalan. Ito'y laban para sa bayan kay Inday Sara Duterte at kay Tatay Digong. Si Precious Alvarez magbabalita. Habang papalapit ang 2025 elections, lalong lumalakas ang panawagan ng mga Pilipino, lalo na ng mga Davaoenyo. Dito sa isang barangay sa Buhangin, Davao City, ilang kilometro ang layo mula sa KOJC Central Headquarters. Buhay na buhay ang dugo ng mga residente na ilan sa mga saksi sa brutal na pagkubkob ng gobyerno ng Pilipinas noong nakaraang taon sa simbahan at paaralan na pinangungunahan ni Pastor Apollo C. Quiboloy. Ayon kay Pastor Alfredo Ortiz ng Liberty Baptist Church ng Malagamot, nakababahala na ang pagyurak sa batas ng kasalukuyang administrasyon, kasama na ang batas ng pagkakahiwalay ng simbahan at estado. Nawala na yung respeto nila sa church. Sumusugod na lang sila na hindi na nasaayon sa batas. Kaming lahat sa 2nd District na mga pastor nasasaktan sa mga nangyayari. Kung pwede nila pala gawin yan sa KOJC, pwede rin nila para gawin sa amin, yung maliliit na mga simbahan. Bukod sa iba't ibang problema ang kinakaharap ng bansa ngayon, pinakanasaktan umano ang mga Davaoenyo sa iligal na pagkakaditine kay dating Pangulong Rodrigo Duterte sa International Criminal Court sa The Hague, Netherlands. Tayo ang pinakanasaktan sa mga nangyayari kasi tayo ang unang nakaatim ng gaanong kalayaan ng dahil kay Tatay Digong. Sa kabila ng mga issue ukol sa war on drugs, isa sa mga nasaktan sa nangyari kay Tatay Digong ay si Nanay Rosalina. Sa kabila ng pagkakakulong ng 2 sa kanyang mga anak dahil sa paggamit ng illegal na droga noon, nagpapasalamat siya sa dating Pangulo sa mahigpit na kampanya nito laban sa ipinagbabawal na gamot. Dili mo po sila makakaton kung wala na may tabo sa ila, di ba? Nga dapat hindi sana nila pasukin yan. Wala dyan pinagmahal, ma'am. Duterte pa rin ako. Ang dating waiter ng isang kilalang kainan sa Davao City na si Tatay Guido Salarda, parehong personal na nakakapagsilbi sa dating Pangulo at kay Pastor Apollo C. Quiboloy noong 1980s. Masama ang loob sa nangyayari. Saktan talaga ako. Dito na tayo babawi. Sa pagbuto. Kaya naman ang mga taga Davao, binigyang diin ang kahalagahan ng partisipasyon sa darating na eleksyon, lalo na sa pagsuporta sa Duterte senatorial slate. Importante kay nako, ma'am, kay diha nakita nako, ma'am, ang kabaguhan sa siyudad sa Davao o mabalik na si Digong diri sa Davao na. Siguro sa mga Pilipino, siguro, makiusap lang ako. Hindi na siguro tayo magbibingi-bingihan. Dito natin ilabas yung galit natin. Diba? Yung sa bulpin na yan, ma'am. I'll just cling on kung sino ang gusto ni Tatay Digong. Laban para sa bayan, kaya vote straight. PDP laban. At sa kabila ng mga patong-patong na issue na patuloy na ibinabato sa mga Duterte at kay Pastor Quiboloy, hindi natitinag ang mga ito. Mas sinisira nila si Pastor Quiboloy, lalong sumisikat yung tao. Hindi ito laban ng isang religion, kundi laban ito ng lahat ng sambayanan na Pilipino. Para sa mga taga Davao, may isang malinaw na paraan upang lumaban, ang pagboto sa mga kandidatong tunay na nagmamahal sa bayan. Mula dito sa Davao City, ito si Precious Alvarez nag-uulat para sa Diyos at sa Pilipinas nating mahal.